You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Well, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching. Pastor Teddy! Kamusta na po? Before running, bakit ako iwan? Sabay-sabay po tayo, sabay-sabay. I'm really grateful. Wow! There was nowhere to make Yan. Sige ba? grace Si ate mo upon na. grace. Hallelujah. Kasama po kayo doon. Even though I don't Okay, one, deserve two, it, smile. did Okay, it. ka pa. Even though I couldn't earn it, you gave it. Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. All my life you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. And we cannot stop, oh God, thanking you. Sometimes naging emotional kami, Panginoon, tuwing maalala namin may nagmamahal sa amin. Lord, pangalawa sa iyo. And Lord, here's our heart. Here's our life. Offer it to you. And we will continue, Lord God, to say that we will love you and serve you. Let us sing that song. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround, become shadows in the light of you. When I found the joy reaching your heart, when I found the joy of reaching your heart, when I will be contemplating your love, things that surround, when all things that surround become shadows in the light of you. Let us bless God and touch His throne as we worship Him. And I worship you. Oh, we worship you. I worship you. Oh, the reason I live is the reason I live is the worship. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art! How great thou art! How great thou art! For the last time, then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Tanong kay Pastor. Pastor, ano po yung yung pinaka-paborito yung testimony na sinare sa inyo ng congregation? One of your favorite? Testimony. Papakilala mo na po kayo about dahil sagutin niyo pa yan. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Pastor Dominic. Ang ano ko po ay Pastor Dom. Ako po ay nanggaling po sa San Pablo City, Laguna. And then
wala pong kakilala po rito sa lugar na ito, lalo na sa Iloilo. Kasi ang akin pong sadya ay talagang tumulong laang sa gawain po diyan sa Kabatuan sa aking senior pastor. Sapagkat ako po ay nananalangin for how many years? Sabi ko habang ako nag-aaral sa Bible School, Panginoon, ako po'y dalhin niyo po sa lugar ng Samar sapagkat marami pong hindi nagpapatuloy ang gawain doon sa kadahilanan ang ano nila is witchcraft and sorcerers. So, nung nakagraduate sa Bible School, sinurbay na po namin yung Samar from Northern Samar, Calbayog City, Catbalogan City, Tacloban City, Ormoc City, Liti. Nagalugan na po namin. Subalit, 7 times na nahinder ay hindi po pala kalooban ng Panginoon ako'y dalhin sa Samar. Kundi, ako'y dinala dito ng Panginoon sa Iloilo to start a pioneering work. So, purihin po ang Panginoon. Bali, 19 years na po kami dito. 19 years na po ako dito sa Iloilo. Nagsimula po ng gawain first sa Zaraga. 2 taon po doon nagsimula. And then bago po lumipat ng Santa Barbara. Ngayon po sa Santa Barbara, 17 years na po kami doon. So, ako po ay sumuong, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung saan mo ako nais dalhin, ako po'y susunod sa iyo. Kaya sa madalit salita, yung laging inaawit na no turning back, no turning back. Bakit pa ako babalik sa dati kong kinalalagyan, dating putikan, eh hindi naman po ako baboy. Ako'y a precious, a peculiar people na tinawag ng Panginoon at inilagay sa kanyang gawain. So, 3 po kami nagsimula sa gawain po dito sa Iloilo, subalit yung 2 ay hindi po nakatagal. At purihin ng Panginoon, yung gawain po sa Santa Barbara ay nagpapatuloy. Nakilala po ko ni Pastor Ted kung paano po nagsimula yung gawain doon. Salamat, Pastor, at inalala mo kami. At kami po ay naging kabahagi po sa tatlong bisis ko na po pag-attend ng Jesse Ministry. At kami pong mag-asawa ay tuwan-tuwa sa kadahilanan ang layunin ng Jesse Ministry ay napakainam at napakaganda. Lalo higit yung kanya pong ibinahagi sa 1 Samuel chapter 17 verse 17 na kung saan yung sa katagalan ko na po na naging worker doon po sa Katagalugan sa Laguna, halos yung ibang mga pastors ay nangawala na. Subalit wala pong nakaisip ng ganitong idea, wala pong nakaisip ng ganitong layunin na kung saan ay halos hindi maipasa yung baton sa iba sa kadahilanan ay para tila bagang nakaligtaan yung mga frontliners. So, purihin ng Panginoon. Isa po ang JC Ministry ay ginamit ng Panginoon at kami po ay naging kung sa Ilonggo nakaangbit sang pagpakamaayo. Okay? Isang pagpakamaayo nga gingamit sang Ginoo ang JC Ministry na kung saan ay makita yung kalagayan ng bawat mga manggagawa na sumusuong sa gawain ng Panginoon. I have a friend na kung saan ay kasama ko po sa Bible School na nagtuturo. Kasama po kami na inordain, magkaklase ko po, pero siya po ibinawian ng buhay. During pandemic, kasama sapagkat para makasurvive, kami po naglalako ng kung ano-ano, mani sarapina, banana, pastillas, yema, itlog, ano-ano. So, para makapagpatuloy sa gawain ng Panginoon, because kami po nagsimula ng gawain ng asawa ko, diyan po sa Santa Barbara, sa lugar po namin ay wala ko kaming support. Kaya ang ginawa namin, one time lumanding po ako sa ospital, sa kadahilanan ay gumagawa kami madaling araw na ng peanut brittle, para nang sa gayon ipailako ko pa ng umaga para makabili ako ng gatas para sa 2 kong anak. Because paano ko makapag-handle ng church kung ang family ko ay napapabayaan ko rin. So, yun po. Sa biyaya ng Panginoon, ngayon po ay nagiging katuwang na sa gawain ng Panginoon. They are the musician in the church. Purihin ng Panginoon. So, yung 2 namin anak ay nandun ngayon sa camp. Kami naman ay nagkakamping po dito. So, maraming salamat po sa team ng GSA Ministry, which is kami po ay kaming mag-asawa ay lubos na nagpapasalamat sa inyong ginawa, lalo tigit sa mga kamanggagawa na hindi inyo nakalimutan sa inyong mga pagpapala na kung saan ibinagay ng Panginoon sa inyo. So, purihin ang Panginoon. Amen. Pastor Jesse. Ang pangalan ko ay Jesse Vincent Sustituendo. Yung sa ibang friend ko tulad ni Pastor Ted, Vincent yung tawag nila sa akin. Yung sa JL Church naman, Jesse. Ako yung Jesse na may I. Ganda lang yung pangalan eh.
Bakit ako nasa GIL? Noong 2013, doon ako sa Gimbal at merong ang mga pagtilaw nagyan dito sa pambuhi namon ni Mrs. ko, and the Lord sent yung si Pastor Rico. Yan, nangampanya siya doon eh. So, but God is good. Tapos maging friend siya at talaga akong dinala ni Lord sa GIL ministry doon sa Gimbal. Kasi at that time, we know God has always a purpose. Kasi nung time na yun pala, operahan siya dito sa thyroid niya. So yun ang mga nakikita kong mga kamay ni Lord sa ating buhay, sa aming buhay. And then, actually hindi ko madina yung calling ko na as pastor kasi galing ako sa Assemblies of God doon sa Bacolod, doon kami rin nakita ni Pastor Ted ulit. Pero nung college ako, kasama kami ni Pastor Ted doon sa Agape, na yung campus ministry, at doon ko rin na-met yung misis ko sa youth namin sa church. Okay. And in short, nasa ministry ako dahil nga sa yung board din sa Soul. Lahat ata kami ng mga na-train sa Agape, lahat kami nasa ministry. So for me, this time is like to express my thankful sa lolo ko. Pastor Ted na mold niya kami na mag full-time. Hindi pa kami boyfriend girlfriend ng misis ko. So yun. So dahil doon napasa sa amin yung mga burden at naging pastor ko. And then doon naman sa GL ministry, doon kami sa kasi aside from the ministry, may leaning ako sa business eh. Talagang business. So yun nga sabi, the ministry needs support, finance. And then nung si Mrs. ko naka-work sa Registry of Deeds, may client siya na sinabihan niya. Kasi siyempre katulad din ni Pastor Doms, yung benta-benta ka ng Natasha, benta ka para lang makasupport sa ministry. At naghirap din kami kasi. And then sabi ng client niya, Amabel, benta ka ng lupa, naging milyonarya ka. Sabi ko, pero hindi kami nagtumingin sa milyon. Yun ang isa sa mga opening doors ng Lord. Nag-pray kami, nag-fasting kami, I think doon pa sa sa house of prayer pa. Grabe yung ministering ng Lord sa amin doon. So in short, the Lord bless us. And yun din ang burden, katulad sabi ni Brother Ken, we are just a vessel. Yung daluyan ng tayo ng pagpapala ng Panginoon. So yun ang nasa ko. Kagagaling ko lang sa Puerto Princesa, nakabisit ako sa Iwahig, sa prison ministry doon. Kasi yung first na disciple ko sa Bacolod, sa provincial jail, priso siya at naging pastor. Ngayon doon siya naging papastor sa Puerto. So I really thank God na sa mga ministry tulad nito, easily ako naka-catch at easily ako naka-feel na where I belong sa ganitong ministry. At doon ngayon, sa JL Utol ako ngayon sa isang extension church ni Pastorino. And I really thank God, another mentor. Ako may kasi ako magpa-under at gusto kong may tinatingala ako at may mag-guide sa akin, at kasi kailangan ko talaga ng mga guidance na mga ganun. So in short, glory to God, napasama ako ngayon dito at isa sa mga na-bless sa akin is sometimes we need to rest, sometimes we need to give focus sa ating sa ating sarili, sa ating health. Kasi pag papunta ko dito, sabi ko, matagal ako hindi nakapag-check up ng blood ko or anything, so I need so ito ng way. Kasi sobrang busy, wala kang time magpa-check up o magpa-general. So I really thank God for the Chelsea ministry. So yun lang po. Salamat po. Pastor Ted Lacson Urso, the elder brother. Pero kalbo lang siya kasi namanan niya kasi yung lolo namin sa bloodline namin. Pero sa pito kaming magkakapatid, puro pareho yung pangalan namin. Teodorico Lacson the first, the second, the third, the fourth, hanggang sa meron pang 8 yung apo, naging Teodorico na rin. So we are from Capiz, Tapos sa Capiz ako, yung denomination ko na registered coming from the Assemblies of God, pero ngayon nagpa-register na kami, and the name is Gospel Church Ministries, Gospel Ministries Panay Incorporated. And yung kay Pastor Ted na City Gates is affiliated with us. Tapos kami magkakapatid, parang isinilang yata kami na magpapastor, na yung focus is more on missions So mission namin,
siya dito sa urban cities yung kanya, schools. Ako naman doon sa mga towns. Kasi why towns? Because one town, just in Capiz alone, mayroong isang town doon na 58 barangays. Look at that. Kasi pag andyan tayo lahat sa city, wala nang magtatrabaho sa barangay. So kaya nga, despite na ako, I took my theology talaga sa formal theological school of the Assemblies of God in Cebu. Tapos meron akong masteral degree. Kaya nga naririnig nyo kayo na nasasalita ako tungkol sa mga hermeneutics, apologetics. Bakit? Kasi dito sa Iloilo, sa Panay area, nagkakaroon ng mga problems. Ang expertise ko po andyan sa polemics at saka apologetics, yung defense at saka attacking. Kasi ang dami po dito mga kulto sa atin. Kaya nga yung mga members hindi sa but Pastor Ted knows that in our church, saan ka nakakita ng Iglesia ni Cristo, mahirap kunin yun. Mahirap ma-convert yun. Unless you will go there sa defense and attacking the doctrine first. Pero it is always the Lord that changes people. Oh, talaga, basta i-preach mo lang yung gospel, not your opinion, not your idea, but the word. Because people change because of the word of God. Kaya nga, maraming mga pamilya sa church namin na mga Iglesia ni Cristo. Alam mo ba ang pagkakaiba ng mga training natin, lalo na sa Assemblies of God o sa mga Baptist? Pag nag-train tayo, yung problema natin minsan sa members, yung discipline. Pag ang Iglesia ni Cristo at mga kulto pala na born again, na saved, maaga pa sila sa church. Yung mga members natin panay late. Pag nagbigay yan sila, grabe magbigay because of their training. Despite na wala sa pamplete, galing sa barangays, but they're always there. Ulanan man o may bagyo, andun sila. Tapos kung todo, barong pa yan. Tayo, minsan pumunta ng simbahan, nakachinelas lang pero I grew up also, I'm doing the ministry also for the student. At saka sa mga towns, hindi kami yung pastor na kahit mahirap, hindi kami sa mahirap. Walang support, walang organized na centralized system na talagang susuportahan kayo, padala ka doon. Kami, with my brother, we work together as yung mga income generating. Doon kami. So yung mga members namin, alam nyo naman, pag probinsya, ito yung problem ng church in the Philippines. Pagka-graduate ng estudyante, sa'yo pa muna yung elementary hanggang high school. Pag college niya, pag nagtapos, luluwas yan ng Maynila or cities. They are going to the big cities. So, maiiwan. Uulit ka naman. Kaya ang hirap-hirap talaga magpastor sa probinsya, mga kapatid. And that is reality. Every year, may 5, 6, 7 na young people, young professionals na talagang aalis. Looking for greener pasture, and we call that economic diaspora. So as a pastor, what will you do in order to hold them? So doon kami pumapasok sa mga income generating project. Sa church namin, yung mga young professionals para magpabilin sila o may iwan sila na doon na lang, we took opportunity in teaching them about yung, iwan ko kung alam niyo, yung mga digital nomads. Sa church, marami kaming mga young people na talagang tinitingnan namin yung mga talent. Nag-usap nga kami kay ni Nald, sabi ko sa kanya, ni Arnold, na alam ko na IT siya. Malaki may tutulong nito pagbalik mo, magte-train tayo. Kasi para hindi na sila mag-transfer. Kasi call centers are in the city. But you can do that anywhere in the country today. If you do not teach your young people, talagang alis yan, iwan. So yung sa amin, doon na lang sila. Kasi tinuturuan ng mga income generating projects. Pero doon, malakas ang kita. Doon sa tinatawag ng mga call centers or mga IT or anything related to computers. Kaya nga tinuturuan ko yung mga pastor na dapat nandyan tayo. Kasi yun kami kasi, wala kaming support na magpapatayo ng church building. Nagre-rent lang kami magkakapatid. Pastor Ted and I are renting a place. So yun sa amin sa Mambusaw, look at that, almost 22,000 in a town. Yung membership, yung members namin na talagang you expect to have a tithes and offering, halos 20% lang. So as a pastor, where will you get your allowance? Ikaw, ang pastor mismo. Tapos yung place pa namin, totoo yan. We come up with air conditioning unit. Talagang aircon, kahit town pa. Si Pastor Ted nga nakaka-come up siya dyan. Yung ginagawa namin, mga technique, para na yung mga members tuturuan, maghanap buhay, katulad ng sinabi nila, at nakakapag naman. Today, I'm working in Mambusaw, a town, but we are opening in Roa City, sa place namin ni Ken doon. By the way, ninong ko pala, sa kasal namin ng asawa ko, yung engineer Olandres, yung father ni Ken. So ninong namin sa kasal, nung pagkakilala ko, sabi ko, anak siguro ito Olandres .
Yun pala, siya ang mga pioneer sa Roa City, where I am also a member of the church there. So ngayon, meron kami mga towns, barangays. At ito pa, para ituro ko rin sa mga pastor, how we run the workers. Yung pinipili namin mga workers na nagpapastor sa isang simbahan, gone are the days na talagang yung isang young people, ipadala mo sa formal training, like 4 years, matagal yun. Mayroong mga training ngayon na nangyayari dito, like kay Pastor Ray Calusay, after training, send them off to the ministry. Ang bilis. Pero sa amin, wala naman kami pera, marami. Unlike sa mga organized, like Assemblies of God or GIL maybe, sa amin, yung pinupunteriya ko talaga, medyo mahirap nga lang. Pero you need to spend your time. Tinitingnan namin yung talagang mga potential in barangay or in towns. Sino yun? Yun ang mga tinatawag na the layman's era. Yung may mga teacher, engineer ka, or kaya malaki yung tiyangge mo, or tindahan mo. Pinupunteriya namin yun. Yung may capacity ba, na hindi na magbibigay ng allowance ang organization. Na siya mismo, siya pa lang nabibigay eh. So we spend time with all those people, mga negosyante, mga teachers sa isang barangay o isang town. So at least doon kami nag-ano para wala na siyang aasahan pang allowance sa isang organization. Sila mismo makapag konti na lang, ika nga. So, yan ang ginagawa namin ngayon in Roa City, in Capiz, at marami na kaming pastor. In fact, this coming June, we will have our convention, first convention ng Gospel Ministries Panay Incorporated. So, thank you so much. The Lord bless us all. At nagpapasalamat ako kay Ken at kay Sister Asel. The first time na alam mo nyo ba nung una kong nag-experience na check up, nagkakaroon ako ng nervous breakdown talaga. Muntik na mamatay sa pastor. Sa nervous breakdown lang. Hindi po sa sakit na naman, kundi yung mental health. Nagka-problema ako doon kasi yung feeling mo na may cancer ka ba? Hindi mo alam kasi hindi ako nakaranas ng check-up. So, emotionally, maano mo yung mga member mo, nagka-cancer, yung iba, high blood, parang na-absorb mo talaga pag ikaw yung counselor. So, hindi ko alam. Kaya nga nang dumating ako sa Iloilo noon, napacheck up na ako kay Dr. Dito noon. How many times? Baka meron akong cancer, baka meron ako Hanggang sa doon yung system ko, tiningnan. Ay, salamat, sabi ko, matagal pa pala akong mamatay. Kaya nga tama yun, na dapat meron talagang data na ma-update kahit once a year. Kasi hindi natin alam talaga kung ano ba nangyayari. Kaya nga, I'm thanking the Lord because of you guys. Nagkakaroon kayo ng special ministry just like this one. Salamat po. Amen. Go! Art of Noah. Sino si Noah? Okay, 10 minutes more, 10 minutes. Okay, sa atin. Careful. 3 minutes, 3 minutes. Kailangan madi-distinguish yung mga animals. One minute. Okay, ready? 10 seconds. 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, everybody freeze. Chris. Okay. Ken? Kailangan malalaman yung mga animals, ha? Who's got the monkey? Kailangan na ng monkey. Alright. Pag-interview ka kung ano sila, ano ba yan? Kami yung mga Your district. Yung animals. Yung animals. Okay. Okay, the winner is the women.
Okay, Samson and Delilah. Samson and Delilah. Bigyan na natin, naka-video ko. Okay, everybody freeze. Okay, where's Delilah here? Yeah, oh. And the old Okay. Eto, Arnold, ikaw. Ano? Anong... Ay, di, si Mami Alice. Hindi, dapat ikaw, may sinabi ka. Dapat si... Nasobra ng gupit. Nasobra ng I think the boys win. Okay? Because, Samson, yung ginaganyan niya yung pillar, wala na siyang buhok. Minutes po, lalakad po tayo pa. Si Lord. Salamat po. Ikaw ang bigay sa atin, Lord. Ikaw, bro. Thank you. Opo. Gusto niyo pag-isip ang first ako, doon na siya. Ha? Doon na. Okay. Sige po, mga boys, pwede nating alalayan natin mga misis papunta po sa atin. Sige po, palapakan po natin si Lord. God, we thank you, we praise you. We honor you. Can go better than that. Let's bless Him. Oh, hallelujah. We praise you, Lord. We honor you. We magnify you. Panginoon, napakabuti mo sa aming mga buhay. Salamat po sa napakagandang araw. Salamat po sa panibagong kalakasan, hininga na nai-offer namin ito ang buhay na ito para sa iyo lamang, Panginoon. And Lord, we want to give you the best worship of our heart. Sapagat nais mo na awitan ka, purihin ka, sambahin ka. Nais mo na parangalan ka sa aming mga buhay. Salamat po sapagkat kami ay pinili mo. The water so my soul longing after thee. You alone are my heart's desire and alone to worship. Once again, as the deer comes for the water. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and alone to worship thee. For you alone are my strength, my shield. You alone may my spirit yield. You alone. We will be still, Lord, and trust you. We will be still and trust you, Lord, the source of our life. Lord, I worship you. I worship you. And the reason I live, is to worship you. Masters, let's worship the Lord our God. I worship you. I worship you. I worship you. We worship you. I worship you. You deserve our praise, oh God. The reason I live, Lord is here. He's here in our midst in Matthew 18 verse 20. Let us worship God. I worship you. You're so beautiful, my Lord. I worship you. Let everything that has breath worship Him. The reason I live is to worship
worship tonight. I worship you. I worship you. We bless you, Lord. The reason is to worship. And above whisper. And above whisper, sing the chorus. I worship you. To worship you. Kora basanda basanda. The reason I live is to worship you. Worship you. To worship Salamat po sa maging ito, Lord God. Salamat po sa beauty ng creation. Thank you for refreshing our spirit, so Lord God. We just honor you in your Father. We rejoice in your goodness and your favor upon our lives. Thank you, Lord God, for being there with us through the years, oh Lord God. And you're always faithful, you're always good, and you're always there for us, Father God. Lord, thank you for this morning, and we just honor your name. We rejoice, O Lord God, with the fellowship of the brethren. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, amen. Praise God po. Hindi po, consistent po kami ng different churches. Hindi po kami po ang kahalagahan po ng mission ng pastors. Marami po mga pastors, hindi na po namate. Napakasipag niya, grabe po ang sipag niya. Last year, andun po kami, ang ganda pa po ng katawan niya. Then, ngayon pagbalik po namin, maganda pa rin po, okay pa rin po. Pero, first time po namin narinig ng pastor, sabi, pagod na pagod ang brother Ken. Pagod na pagod. Kaya alam po namin ang pagod niyo. Actually, 24/7 po ang pagod niyo. Amen? Kasi simula nung na-invento ang mobile phone, naging para po kayo mga call center agent. Kahit gabi, may kausap po kami pastor, hindi po mapakasi. Within an hour, may tatawag, may tete. Siyempre, yung mga kongregasyon, hindi mo naman pwedeng kaya po, sometimes, Really grateful. So much. There was nowhere to make one. Grace upon grace. Hallelujah. Even though I don't deserve it, did it. Even though I couldn't earn it, you gave it. Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. All my life you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Holy, holy, there's only one, yes there is. I give you glory for all that you've done. Even though I don't deserve it, you did it. Ooh, even though I couldn't earn it, you gave it. Yes, you do, you always do. Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful.
just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Who am I? Who am I? That you keep me on your mind. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. I really am. All my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. Really, really, God, I'm just grateful for you. Oh, no, yeah. I've lifted both of my hands high. You gave me chance after chance after chance. Beginning and the end. Okay, let's thank you.